Ito ang dahilan kung bakit hindi lumalago ang ipon mo kahit ginagawa mo naman ang lahat ng expert advice. Baka nasa maling kategorya ng bangko ang pera mo at hindi mo alam ang paparating na malalaking pagbabago sa 2026. Sino sa 4 na bagong digital slots na ito ang papasok na may foreign tech at sino naman ang mga local apps na magiging full digital bank na? Huwag ka muna magdeposito hanggat hindi mo alam ang ubos ipon reality ng taong ito. Para sa ating mga OFW sa Dubai, Europe at buong Asia, ito ang balitang magbabago sa Pinas Plan nyo. Ang BSP ay maglalabas na ng shortlist para sa 4 na bagong digital bank licenses. Pwedeng ito ay mga foreign digital banks o ang mga paborito nating digital-only apps na magiging fully licensed na. Kung hindi mo alam ang pagkakaiba ng lisensya ni CIMB, Maribank at ng Elite 6, baka maiwan ka sa mababang interes at mataas na fees. Ito ang iyong OFW exit plan strategy. Hihimayin natin ang listahan. Sino ang mga license na, sino ang acting lang na digital bank at bakit kailangan mong bantayan ang upgrade ni na Maribank at Salmon ngayong first quarter ng 2026. Let's dive in. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Bago tayo pumasok sa mga bagong slots, kailangan muna natin kilalanin kung sino ang mga OG o ang tinatawag nating Elite 6. Noong naglabas ng moratorium ang Bangko Sentral ng Pilipinas, 6 lang ang binigyan ng basbas na maging official digital bank. Ito yung mga bangko na wala talagang physical branches at ang lisensya nila sa BSP ay hindi rural bank, hindi commercial bank, kundi digital bank talaga. Sila ay sina Maya Bank, GoTime Bank, Union Digital, Uno Digital Bank, Tonic at ang tanging government-owned na Overseas Filipino Bank o OF Bank. Bakit kailangan mong malaman to? Kasi sila lang ang may full power ng isang digital license sa ngayon. Sila ang benchmark natin pagdating sa convenience at high interest savings. Pero dito nagkakaroon ng problema dahil marami sa atin ang akala ay basta app lang sa phone, digital bank na agad. Kabayan, hindi po ganun yun. Ang Elite 6 ay may special regulations na sinusunod para masiguradong ang technology nila ay safe para sa ating mga remittance at hard-earned money. Dito na tayo sa part na nakakalito pero dito mo rin maintindihan kung bakit maling kategorya ang tawag ko sa ibang bangko. May tinatawag tayong digital-only experience at iba naman ang digital bank license. Maraming apps ang digital-only. Ibig sabihin, sa phone mo lang lahat ginagawa pero sa likod ng app na yan, ang lisensya nila ay baka rural bank or thrift bank lang. Huwag kang malilito sa marketing. Kapag nakita mo ang isang app na nag-o-offer ng 8% hanggang 10% interest, check mo agad. Digital bank ba talaga sila o gumagamit lang sila ng backdoor entry? Ang confusion na ito ang dahilan kung bakit maraming OFW ang nagugulat na may mga fees o limitasyon ng account nila na wala sa mga official digital banks. Sa 2026, ang goal ng BSP sa pagbubukas ng 4 na bagong slot ay para mabawasan ang confusion na ito at gawing full digital banks ang mga karapat-dapat na players. Pag-usapan natin ang paborito ng marami, ang CIMB. Maraming nagtatanong, The Brown Investor, bakit wala si CIMB sa Elite 6? Ang sagot, kasi si CIMB ay mas mataas ang kategorya. Sila ay isang foreign commercial bank branch. Isang higante ito mula sa Malaysia na nag-operate sa Pilipinas nang walang physical branches. Hindi nila kailangan ng digital bank license dahil ang hawak nilang commercial license ay sapat na. At mas malakas pa para mag-offer ng full banking services. Ang bentahin ni CIMB ay ang kanilang regional presence. Dahil commercial bank sila, mas malalim ang kanilang fund source at mas matatag ang kanilang infrastructure sa buong Southeast Asia. Kaya kung ang habol mo ay stability at integration sa international banking,
si CIMB ay nasa tamang kategorya para sa iyo. Pero kung ang hinahanap mo ay yung mga agresibong interest rate promos na pang digital bank lang talaga, doon mo makikita ang pagkakaiba. Ngayon, punta tayo sa mga challengers. Sina Maribank na dating Cbank at ang maugong na Salmon Bank. Sa ngayon, sila ay nasa kategorya ng Rural Bank. Si Maribank ay Rural Bank of Laguna at si Salmon ay Rural Bank of Santa Rosa. Bakit sila nag-a-apply para sa 4 na bagong digital slots? Dahil bilang Rural Bank, limitado ang kanilang galaw. Hindi sila basta-basta pwedeng mag-offer ng Foreign Currency Deposit Units o FCDU. Para sa ating mga OFW, napakahalaga ng FCDU dahil dito natin pwedeng itago ang ating dolyar o euro nang hindi kailangan i-convert sa peso na madalas ay talo tayo sa exchange rate. Ang pag-upgrade nila into a full digital bank ay nangangahulugan ng mas maraming produkto para sa atin, mas madaling loans, mas mataas na credit limits at mas solid na international features. Ito ang dahilan kung bakit game changer ang 2026 para sa kanila. Ito ang pinakamahalagang balita para sa inyong Pinas Plan. Tandaan nyo, ang PDIC ay hindi na lang 500,000 pesos. 1 million na po ang proteksyon ng bawat depositor per bank. Ito ang ubos ipon shield natin. Noong 500,000 lang ang limit, kailangan mong ikalat ang pera mo sa 10 bangko kung may 5 million pesos ka. Ngayon, sa 5 bangko na lang, secured na ang buong 5 million mo. Bakit ito mahalaga sa usapang digital bank? Kasi marami pa ring OFW ang takot sa digital. Paano kung mawala ang app? Paano kung ma-hack? Kabayan, basta ang bangko ay BSP regulated at PDIC insured, protektado ang pera mo hanggang 1 million pesos. Kahit rural bank pa yan gaya ni Salmon o full digital bank na gaya ni GoTime. Pare-pareho ang protection mo. Kaya sa 2026, wala ka ng dahilan para iwan ang pera mo sa mga traditional banks na wala namang binibigay na malaking interest. Ngayon, sino naman ang mga foreign players na inaabangan sa 4 na bagong slot? Isang pangalan na laging lumalabas, Revolut. Ang British super app na ito ay matagal nang nag-aabang sa Pilipinas. Bakit sila kinatatakutan ng mga local banks? Dahil sa kanilang AI-powered banking model. Ang technology nila ay kayang mag-process ng remittance ng halos zero at real-time exchange rates. Bukod sa Revolut, ang tech na dala ng mga foreign-backed banks gaya ng Uno at Salmon ay gumagamit ng AI para sa credit scoring. Ibig sabihin, kahit wala kang payslip sa Pinas dahil OFW ka, ang AI nila ang titingin sa cash flow mo para bigyan ka ng loan sa bahay o sasakyan sa loob lamang ng 5 minuto. Ito ang foreign tech na magpapabagsak sa lumang sistema ng pagbabangko sa Pilipinas. Balikan natin ang maling kategorya logic. Paano mo malalaman kung dapat kang lumipat? Simple lang, tanungin mo sarili mo, para saan ba itong ipon ko? Kung ito ay emergency fund, dapat nasa bangko ka nang may mas mabilis na InstaPay at mataas na liquidity gayang Maya o GoTime. Kung ito naman ay retirement fund na hindi mo gagalawin, dapat i-maximize mo ang 1 million PDIC Shield sa mga bangkong may time deposit features na umaabot ng 6 to 8% interest. Maling kategorya kung ang 1 million pesos mo ay nakatambak sa isang traditional bank na 0.0125% lang ang interest. Sa loob ng isang taon, ang 1 million mo ay kikita lang ng 1,250 pesos sa traditional bank. Pero sa isang digital bank na may 6% interest, ang 1 million mo ay pwedeng kumita ng halos 60,000 pesos. Isipin mo, 1,250 versus 60,000. Yan ang epekto ng tamang kategorya. Magkakaroon tayo ng quick ROI check. Si Maya ay kilala sa kanilang missions para tumaas ang interest. Si GoTime naman ay solid sa kanilang reward points na parang cash na rin. Pero ang bagong applicants gaya ni Maribank at Salmon
ay nag-aalok ngayon ng high yield savings nang walang masyadong missions. Sa 2026, ang labanan ay hindi lang sa interest rates. Ang labanan ay nasa ecosystem. Sino ang may pinakamadaling interface? Sino ang may pinakamababang fee kapag nag-transfer ka sa ibang bangko? At sino ang may pinakamagandang customer service kapag nagkaproblema ang isang OFW sa abroad? Para sa huling bahagi, pag-usapan natin ang iyong exit plan. Ang goal natin as the Brown Investor ay hindi ang maging OFW habang buhay. Ang goal natin ay makauwi sa Pinas na may passive income na sapat para sa ating pamilya. Gamitin mo ang 2026 Digital Banking Wave para iset up ang iyong cash flow secrets. Hatiin mo ang iyong 1 million coverage sa 3 strategic banks, isang daily transactional bank tulad ng Maya at GoTime, isang high-yield savings bank tulad ng Maribank o CIMB, at isang emergency fund na nakapark sa mga bagong slots na magbubukas. Sa ganitong paraan, kahit anong mangyari sa ekonomiya, ang pera mo ay protektado, lumalago at handa na para sa iyong pag-uwi. Hanggang sa muli, ito pa rin ang The Brown Investor. Mag-invest ng tama para sa kinabukasan ng pamilya.